Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Ito nga pala ang kaganapan noong Sabado. Kumpleto nga pala kaming lahat. Naandyan si ate, si bunso at si daddy. Medyo malayo-layo nga pala yung pupuntahan namin ngayon. Ngayong araw nga pala ay merong malaking event sa church namin. At sobrang special nito. Tara, samahan nyo kami! At dahil malayo nga yung pupuntahan namin, magkukombo nga pala kami. At sa mga oras nga pa lang yan, hinihintay na nga pala namin sila. At kinalaunan, umalis na rin kami. Kung mapapansin nyo, napakaganda ng panahon ngayon. Such a blessed day at mapapa-thank you Lord ka talaga. Naandito na nga pala kami sa Iglesia Evangelica Avivamento sa may Yokkaichi. Ito nga po pala ay isang Christian church ng mga Brazil. Kung mapapansin nyo, may mga dala-dala silang mga flag at para-parehas din ang mga damit. Ngayong araw nga pala ay meron kaming March for Jesus. Imagine ninyo na andito kami sa Japan at nagagawa namin ito. Sobra talagang kaibuti ng Diyos, no? Lahat gusto niyang abutin. At ang kinaganda pa dito, nag-join force ang tatlong lahi ng mga Christian na naniniwala kay Jesus Christ. Ang Brazil, Japanese, at tayo mga Pilipino. Sobra talagang nakaka-bless itong araw na to kasi makikita mo yung unity. Kahit hindi man nagkakaintindihan, pero iisa lang ang hangarin ng bawat isa. Ang maihayag ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. At eto nga yung mga kapatira natin, may mga dala pa silang mga poster at nakasulat dito, Yesu Kristo wa Nihonwo Aishitemasu. Ang ibig sabihin, mahal ni Kristo ang Japan. At habang naglalakad, isisigaw din nila ito. Hi! Say hi! Hi! Hi, Mama! At eto nga, nag-aayos na kung sino-sino yung maglalakad. Tibali kami, hindi kami makakasama kasi bawal daw yung mga bata. At sobrang nakaka-bless din kasi meron din kami makakasama ng mga pulis na mag-guide din habang naglalakad sila. At eto nga yung mga Brazil, nag-start na rin sila maglakad. Sobrang nakaka-bless lang din kasi dito sa Japan, ang mga Japanese nire-respeto nila kung ano yung relihiyon mo at hindi nila ito pinagbabawal. Basta susunod ka lang din sa rule nila. At eto nga naiwan ang mga bata at mga nanay. Gusto ko nga sumama at lalo na si ate. Kaso may bunso tayo. Delikado din kasi sa mga bata kasi yung ibang daan maliliit daw. At eto nga habang nagmamarch nga sila na andito tayo sa taas. Nagpa-practice nga pala ang mga music ministry at dahil pagdating nila, magkakaroon ng kaunting service at praise and worship at kinalaunan dumating na nga pala sila at nauna na nga pala ang mga Brazil magpa-praise and worship at sobrang nakaka-bless at nakaka-inspire itong batang ito na nagta-translate to Portuguese to Japanese. At pagkatapos nga ng praise and worship, ang mga pastor naman, hindi ko na nga na-videohan lahat. Talagang nakaka-bless lang at ang sarap sa puso kapag tinitingnan na may unity ang bawat isa. Pakiramdam ko, ganito rin ang gustong mangyari ng Diyos sa atin. At kinalauna, nung natapos na nga yung mga pastor magsalita at mag-pray, hindi pa rin natatapos ang aming awitan para sa Lord. Ang sarap lang sa pakiramdam talaga at ang saya kapag umaawit sa Lord. Ayun nga, kahit tapos na ang service, hindi pa rin natatapos yung awitan. O siya, hanggang dito na lang muna. Kakain muna kami. Salamat sa pagsama. God bless! May ugali talaga tayong mga tao na pupuna natin ang lahat. Kahit buhay na may buhay ay pinapakialaman ba? Kahit profession mo o estado mo ay sa kanila ay hindi ligtas. Bakit si ganito? Eto lang ang natapos. Bakit si ganito? Eto lang ang trabaho. Bakit si ganito? Mahirap lang o so on, but in control. Huwag ka na magtaka kung merong mga taong ganyan dahil kasama yan hanggang buhay ka, hindi lang pagsubok. Pero ang pinaka-point ko dito, huwag mo nang ikahiya kung anong profession, estado mo o anumang meron ka. Buhay mo yan at ikaw lang ang nakakaalam niyan. Huwag mo namang ipaklandakan kung anong meron ka.
para naman wala silang masabi sa'yo. Bagkus itago na lang at hayaan sila ang makadiscover niyan sa'yo. Mas magandang mag-focus ka na lang sa iyong sarili, sa pamilya, sa trabaho, at hayaan sila at lumayo na lang. Magkakasala ka pa. Matuto tayo magpasalamat na lang sa may kapal. Sabi nga, mas binibless ang may taong may pusong marunong magpasalamat. Masasabi ko rin, masarap mabuhay kahit may mga pagsubok o problema. Lalo na't kung kakampi mo ang nasa itaas. Kung may hinanaing ka o napapagod, maaari mong isigaw at iiyak sa kanya. Kilala mo ang sarili mo, mas kilala ka niya. Sabi ko nga, ang pakikipag-usap sa kanya ay literal na connection. Makipag-usap na hindi mo kailangan magkunwari. Puso sa puso at tunay sa tunay. Sa panahon na akala mo'y wala ng pag-asa, diyan ka nagkakamali. Dahil diyan ka niya sisimulang buuhin muli sa panahon na hinang-hina ka na at itatayo ka niya muli. Kilalanin mo siya pag malungkot at masaya ka, at kilalanin mo siya pag pakiramdam mo'y nag-iisa ka, dahil kilala ka niya bago ka pa matutong huminga. Yun na po, salamat!